What's up mga ka-anime? In this video, i-discuss natin ang chapter 6 and 7. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay baka naman, pwede mo rin i-on ang notification bell para always ka updated sa mga video natin tungkol sa Tokyo Ghoul. I suggest i-follow mo rin ang aking TikTok account. Again, this is Anime Realms PH. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 記憶姿が重なる神神楽 Onting recap muna tayo mga ka-anime. Last chapter nga ay na-reveal ang bagong karakter na si Nishiki Nishio na isa ring ghoul. At kung hindi mo pa napapanood ang last video ay ilalagay ko na lang ang link sa description. Proceed na tayo sa chapter 6 and 7. Habang nagtatalo si Toka at Kaneki ay biglang ibinagsak ni Toka Kirishima ang ulo ni Ken sa pader at nalaman niyang isa itong ghoul dahil hindi nasugatan ang katawan ni Kaneki. Ipinapahiwatig ni Toka na masyadong pinapahirapan ni Ken ang sarili niya kung talagang titiisin niya ang gutom at mag-i-stick sa human side. Sinabi ni Toka sa kanya na ang gutom para sa isang ghoul ay literal na impyerno. Walang lugar sa katulad ni Ken dahil hindi naman daw ito pure na tao or ghoul. Hinahayaan ni Kaneki na mag-sing in sa kanya ang mga sinasabi ni Toka Kirishima, nababalisa at natatakot sa katotohanan na siya ay mag-iisa at mag-isa. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang message mula sa kanyang best friend na si Hide na nag-aalok sa kanya ng mga notes. Nagpa siya si Kaneki na mayroon pang isang lugar kung saan siya nabibilang. Yun ay ang lugar kasama si Hide sa Kami University. Si Kaneki ay bumalik sa paaralan na may takipang mata dahil hindi niya makontrol ang kanyang kakugan. Sa previous video nga natin ay idiniscuss ko na ang kakugan ay ang pulang mata ng mga ghoul. Inamin niya na ang piraso ng karne ng tao na ibinigay sa kanya ni Toka ay nagpaginhawa sa kanya, gayunpaman siya ay nagugutom pa rin. Nilapitan siya ni Hide. Binibigyan si Kaneki ng mga detalye tungkol sa paparating na school festival. Ipinapakilala rin sa kanya ang nakatanda na bahagi ng komite sa pagpaplano. Si Kaneki ay inaalok ng isang posisyon sa komite kung saan tutol naman si Hide dahil alam niya na ang kanyang best friend ay hindi sanay sa paligid ng maraming tao. Napansin ni Hide na hindi gaanong kumakain si Kaneki dahil mukha siyang namumutla. Si Kaneki ay tinamaan ng pagsisisi dahil si Hide ay lubos na maunawain at napapansin ng mga bagay na hindi karaniwan. Sinisisi ni Kaneki ang kanyang sarili at iniisip niya na kung balang araw ay magiging ghoul siya ay hindi na sila magkakasama ni Hide. Nirequest sa dalawa na puntahan si Nishiki Nishio para kunin ang isang DVD na ginamit sa pagdiriwang ng paaralan noong nakaraang taon at hindi nila namamalayang pumasok sa silid kung saan nakikipag-usap si Nishiki sa kanyang kasintahan na si Kimi Nishino. Humingi ng tawad si Hide ngunit iginiit ni Nishiki na igalang niya ang kanyang mga nakatatanda. Napansin ni Kaneki ang matapang na amoy ng kape sa silid ang napag-alaman na nakatagpo niya si Nishiki ng gabing yun sa fitting ground. Natakot si Kaneki sa katotohanang maaaring patayin siya ni Nishiki. Sinimulan ni Hide na ipakilala si Kaneki kay Nishiki, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ipinakita ni Nishiki ang kanyang puot. Kahit na sinabi sa kanya na walang lugar para sa kanya, ay nasurprise nga si Kaneki sa kung paano makitungo si Nishiki sa mga tao. Hinahanap nila ang DVD sa silid ngunit biglang sinabi ni Nishiki na iniwan niya ang disc sa bahay at iminungkahi na pumunta sila roon. Napagtanto ni Kaneki na ginagamit ni Nishiki ang kanyang deceiving na pamamaraan upang dinlangin ang mga tao at pagkatapos ay nagpa siya na sumama para sa kaligtasan ni Hide. Sila ay tumungo sa bahay ni Nishiki at nagpaalam lang si Nishiki na may tatawagan lang daw at dito ay napag-usapan ni Kaneki at Hide si Nishiki. Nilibre ni Nishiki si Kaneki at Hide sa isang restaurant. Habang nakatitig sa pagkain na isda ay nakakaramdam naman si Kaneki ng di maganda at sinabing mamaya na lang daw niya ito kakainin. Tila naman nga si Kaneki sa katotohanan na nagawa ni Nishiki na kainin ang piraso ng isda nang hindi man lang nasuka. Pati na din ang fact na si Nishiki ay namumuhay na isang ordinaryong college student na nag-aaral ay mas nagpamangha pa kay Ken.
Ngunit napansin din niya ang pinsala na tinamo ni Nishiki sa pamamagitan ng suntok nito kay Kirishima sa kanyang leeg ay hindi pa ganap na gumaling, at napapaisip si Ken kung kaya din daw ba niya magawa ang mga yon. Habang naglalakad sila ay nakarating nga sila sa isang dead end. At dito nga ay bigla na lamang sinipa ni Nishiki ng malakas si Hide at naging unconscious ito. Nagsimulang laitin ni Nishiki si Kaneki at binabanggit din niya na mas lalo daw appetizing tignan ang mga tao kapag nakaramdam ito ng takot. Pagkatapos ay sinakal niya si Kaneki at inakusahan na nais din nitong kainin si Hide, at sumigaw si Kaneki na iba siya sa mga goals. Nang marinig to ni Nishiki ay nagalit ito lalo at sinuntok si Kaneki. Napansin din niya na mahina ang katawan ni Kaneki at sinimulan niyang isuka ang laman ng isdang kinain kanina. Bigla rin niyang nilagay ang kanyang paa sa mukha ni Hide. At dito na nga nagtatapos ang chapter 6 and 7. Ano na nga ba ang mangyayari kay Ken Kaneki at Hideyoshi Nagashika? Makakaganti ba sila kay Nishiki? Yan naman sunod natin na pag-uusapan. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, ay please like, share, and subscribe. At hanggang sa muli mga ka-anime!